Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Makibalita naman tayo sa katatapos lang kahapon na Titled Tuesday. Ang isa sa mga inaabangan talaga weekly sa chess.com. At ito ay last round championship between Super Grandmaster Hikaru Nakamura, ang palaging nagahari sa chess.com. At ito namang si Daniil Dubov, Duboving, ang kilala namang isa rin sa modern tal sa panahon ngayong mahilig mag-sacrifice. Sino kaya ang nag-champion sa kanila? Ang mga ratings po nila ay online blitz rating nila sa chess.com, kaya umabot ng 32 kay Nakamura, 31 naman kay Dubov. Sa end part ng video, papakita ko sa inyo ang kanilang final standing. Ang ginawa ni Dubov, nag-D4, Knight F6 si Naka, Bishop F4, tinirahan ng London, D5, E3, C5, Knight F3, Knight C6. Yan talaga ang tinitira ko rin pag black ako eh. Bago ko itira yung Knight, pinapakawalan ko muna yung C5 para mas maluwag at may pressure kagad sa D4. At dito, Knight BD2 develop lang. Sa mga tagapanood po nating beginners, baka magtanong kayo, Coach, ba't ba hindi kinakapture yan? Libre yan. Madali lang kasing mabawi yan. Mag-i-E6 lang yan. Mababawi na. Pag nabawi, tubo pa dahil naka-develop pa at the same time ang bishop. Okay? Kaya yan ay hindi kina-capture. Knight BD2 develop, kumapture sa D4, capture, at nag-bishop F5 bago naman mag-E6 at pakawalan ang dark square bishop para wala nang ipit na bishop doon, kaya nilabas kagad. Bishop B5, E6, castle, bishop D6. Hamon, tinanggap, C3 para patibay sa D4 at nag-castle, Rook E1, bookline na bookline pa rin ito, ilang beses nang nangyari. A6, kakainin ba o aatras? Bishop F1, Knight D7, at yan ang novelty sa laban na ito dahil sa nagdaang laban, Bishop G4 ang palagi ang ginagawa dito para i-pressure na kapin. Pero, nag-Knight D7 dito si Naka. Mukhang ayaw niyang palundagin ang Knight sa E5 kaya inabangan niyang husto. At nag-A4, H6 para kung mag-Knight H4 man, may tataguan ng bishop. Nag-H3, ganun din naman. At nag-Rook B8, mukhang mag-B5 dito, then B4, at nag-A5. Ayun, para mahawakan at kung mag-B5, i-enpass ang capture, mawiwik ang pawn sa A6. At nag-Queen C7, Queen A4 para suportado. At nag-Rook E8, Rook E3. Dito kapansin-pansin mga kamatyas, si Dubov, hindi niya ginagawa yung mga balagbag niyang atake. Maingat siya kay Naka, no? Maingat. Bishop G6, Queen A3, F6. Ayan, para unti-unting bubuuhin ang sentro at nag-C4. Inunahan na sa sentro. Kasi wala, hindi pwedeng mag-E5 kasi kakapturin ng pawn sa D5. Bishop F7, B4, ayan, para mag-B5. Knight E7 at binigyan ng bad move ni Stockfish ang tira ni Naka. Dapat daw D takes C4, Knight takes C4. Equal ang evaluation bar. Tapos mag-B5, i-enpass ang capture, Knight takes B6. Hindi pa rin naman makapture yung pawn sa A6, may bawi anytime sa B4. Equal. Ayan, no? Pero balik tayo, nag-Knight E7, Rook AE1, Brand X naman, hindi nakita ang malakas na tira, B5 naman. Pangpisa, no? Uunti-unting pisain yung queen side. O, pero balik tayo, Rook AE1, nag-Rook BC8, B5, may mga bitin-bitin, Knight F5, at nag-B6, Queen D8, another bad move by Naka. Aba, umuulan ng bad move si Naka ngayon Dapat daw yung active move, Queen F4. Yan ang mas mainam. Paano kung paalisin? G3, magku-Queen D6, Queen to Queen. Paano kung mag-C5, magku-Queen F8. Okay? Pero tingnan nyo po evaluation bar, safety for black. Okay pa ang black dyan. Pero balik tayo, nag-Queen D8, Rook C3, E5. Ang gulo ng laban. May mga bitin-bitin. Pero pumapasok si Naka sa teritoryo ni Dubov. Gustong-gusto niya yung may mga bitin-bitin na ganyan. Kumapture sa D5, E takes D4, another bad move by Naka. Talagang puro bad move Dapat daw Bishop takes D5.
Pero dahil nga sa pagka-annoying ng position, naiilang na yata, naiirita na si Naka, hindi na niya tinatamaan ng tamang tumbukan. Rook C1, Queen D8, Queen D3. Ayan, para kukunin ng pawn sa D4, Knight E7, Queen takes D4. Na bad move din naman si Dubov. Dapat daw D6, Knight C6, Knight takes D4, Knight takes A5, and Knight F5. Ayun, intending to play Knight E7 check, mga ganun-ganon later on. Okay? At may Queen G3 pang paparating. Ayan. Okay? Super decisive advantage for White. Pero, balik tayo dito sa Queen takes D4, Knight takes D5, Knight C4, ayun, para lulundag. Sa D6, nag-Knight B8, another bad move by Naka. Daming bad move ni Naka ngayon Knight B8, ang idea niya ay imamaneuver niya ang Knight papunta sa C6. At the same time, wala ring lundag ng Knight. Bantay na ng Queen. Queen C5, good move. Yun lang, natumbukan pa ang magandang tira. Knight D7, bumalik. Queen D6. Knight F8, Queen to Queen. Rook D1. Knight G6, Queen A3. Bumabawi si Dubov ng bad move. Dapat daw ay Queen C5 ba yun? May paparating na Knight E3, no? Hanggang sa makuha yung Knight, no? May pressure Balik tayo, pero nag Queen A3, Rook E6, G3, para patay ang activity ng Knight. Hindi maka Knight F4, Rook C6, Knight D4. Good move by Dubov. Rook C8, ayun, nagkasunod-sunod ang malakas na tira. Rook C3, atake. Ayun, Knight takes F7 dahil nakatreat pa ang Queen. King takes F7, Queen A2. Yan ang masakit na tira. Ang lakas ng pressure ng pin. Tusok na tusok yan. Knight E7, agap lang. At makaiwas sa komplikasyon. Bishop G2, dinagdagan. Rook C5, dinagdagan din ang depensa. At nag-Knight E2. Ayan, para dagdag din ang pressure. PP hit papunta sa F4 at gusto talaga ni Dubov pabagsakin ang Knight na yan. At nag-G5. Ayun, naamoy kagad ni Naka. Pupunta ka sa F4. Kailangan kong pigilan yan. At nag-King H2. Nag-prophylactic move lang muna si Dubov. 15 seconds and then 11 seconds. Naku po, nakaka-pressure kay Naka. King G7, umiwas na sa pin. Knight D4. Naku, ayan na ang paparating. Queen C8. Queen E2, ayan pa rin. King F7, binalikan. Pero may butas na. Nagkaroon ng butas. King G7, Rook E1. Yan ang mga tamang maintain the pressure. Nako. Rook C1 para mapilit ng ma-exchange. At yan din ang purpose na nakita ni Dubov. Kaya siya nag-King H2 para pag Rook C1, hindi siya pwersadong iintindihin ng tore. Knight E6 check. King G8. Nako. Takes. Napasalita na ako ng takes Napatira ng Queen C2. Nag-mouse sleep, mga kamatsas. Mouse sleep. Long shot kasi no? Long shot. Pero pagpalagay na natin, hindi na mouse sleep. Mag-Queen takes C1. Mayroong Queen E8 check. Wala na rin pala Matchas na rin pala Matchas na rin. Wala na rin pala. Tumira ng Queen C2 pero totally hopeless na rin talaga. Okay, hindi natin nakita kay Dubov yung talagang pagwawala na talagang signature niya na magulo talaga. Parang si Meow Meow maglaro ito yung complicated na magulo. Pero maganda pa rin yung pagbibigay niya ng mga pressure, mga positional pero may pressure na dating. Yan ang matututunan natin kay Dubov. Ito po ang standing. Sino ba ang nanguna dito at nakakuha ng $1,000? Danil Dubov ang nanguna. Tied sila ni Sam Sevian with 9.5 points at si Nakamura 8.5 points. Dalawa talo niya. Yung isang talo pa ni Naka ay kay Van Forest Jordan. Ayan, maraming sumali dito mga kamatsas. Dami Ayun. Okay? So, marami yan. Yan ang mga sumali dito at congrats kay Dubov. Mainit ang laro ni Dubov ngayon Gumagawa na ako ng way mga kamatsas kung paano natin may imbitahan din si Dubov sa anumang paraan para sa next kamatsas invitational natin para
Pag naimbitahan natin yan sa Pilipinas, masaya, no? Isa rin siya sa lalagablab na laban. Aabangan natin. Maglalaban sila ni Meow Meow. Parehong mga tactical blows ang makikita natin. Ha? Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.